Mabilis munang pumunta sa sulok si Pia bago niya agad na kinuha sa bulsa niya ang nagri-ring na cellphone. Medyo tinakpan pa ng kanyang kaliwang kamay ang kanyang kabilang tenga para marinig ang sasabihin sa kabilang linya dahil malakas nga ang tugtog sa labas ng pinagtatrabahuhan niyang bar. Hello, Yana? Anak? Bakit ka napatawag? Alam mo naman na nasa work si Mama, di ba? Medyo malakas ang boses niya nang sambitin ng mga kataga na yon para magkarinigan sila. Anong oras po ba kayo uwi, Mama? Umuulan ho kasi. Kanina pa kumukulog at kidlat. Natatakot po ako, Mama. Nakaramdam ng konting awa si Pia sa anak dahil alam niya kung gaano ito natatakot sa kulog at kidlat. Halos hindi niya nga namamalayan na umuulan pala dahil kanina pa siya walang humpay sa pag-serve ng mga alak sa mga customers sa labas. Mamaya pa ako uuwi anak Pasensya na. Kung alam ko lang na uulan, sana hinabilin muna kita kay Ninang Jam mo. Nasaan ba si Teddy? Siya muna yung yakapin mo anak. Tatawagan ko lang ang Ninang Jam mo para mapuntahan ka dyan agad sa apartment. Nabasa po si Teddy. Nalaglag ko siya sa timba kanina habang nasa banyo ako. Naririnig niya na ang unti-unting paghikbi ng anak niya, kaya naman nakaramdam na naman si Pia ng pagkataranta. Please don't cry na anak. Mag-aalala lalo si Mama niyan sa'yo Naputol ang pakikipag-usap ni Pia sa kanyang anak nang marinig niya ang pagtawag ng isa niyang katrabaho na sumilip sa kinaroroonan niya. Pia, ano ba? Oras pa ng trabaho May kausap ka pala dyan. Kanina pa puno yung order na kailangan mong iserve sa mga customers. Back to work na! Sige, lalabas na ako. Sagot na lang niya sa katrabaho niyang si Emilia at saka ibinalik na ulit ang atensyon sa kausap. Anak, kailangan na magtrabaho ulit ni Mama. Please, huwag ka na umiyak, okay? Tatawagan ko ng Ninang Jam mo. Pupuntahan ka na rin yan dyan. Sige po, Mama. Sorry kung inabala kita sa work mo. Sumisinghot-singhot pa ang anak sa kabilang linya. Okay lang yun anak, I love you. Uuwi rin ako agad mamaya. At pinatay na nga ni Pia ang tawag. Hindi niya na natawagan pa ang kaibigan niyang si Jam kung saan ay pinadalhan niya na lang ito ng maikling text. Nakikiusap siya na puntahan muna ang anak niya sa apartment. Pagkatapos noon ay sinilid niya ulit ang cellphone niya sa bulsa at lumabas na ulit para magtrabaho. Agad siyang tumungo sa may counter at mabilis na binuhat na ang mga tray na may lamang alak at pulutan at saka nagsimula na siyang mag-serve. Isang single mom si Pia. Kino-consider na talaga niyang sarili na single mom dahil meron siyang pinapalaking 8 taong gulang na bata. Sa edad na 25, masasabi ni Pia na talagang banat na ang buto niya sa dami ng klase ng trabaho na pinapasukan niya. Lahat yata ng trabaho ay hindi niya hinihindian. Paano ba naman? Dahil hindi rin naman siya nakapagtapos ng kolehiyo, kaya wala rin naman siyang ibang choice kung hindi pasukin ang mga trabaho na hindi kinakailangan ng diploma. Naging sales lady na siya sa mall, tindera sa palengke, online seller din siya minsan, at naging driver na rin ng taxi. Pero ngayon, mas focus siya sa pagtatrabaho sa bar tuwing gabi bilang waiter at crew stop naman sa isang coffee shop sa umaga. Order sa table 8, 3 bote ng alak. Pakidala na, kanina pa yan Inis na sabi pa rin sa kanya ni Emilia. Medyo sanay na siya sa pagsusungit nito sa kanya dahil ang bali-balita niya sa ibang katrabaho ay nagsiselos ito sa kanya dahil parang mas pinapaboran daw siya ng may-ari ng bar na si Mr. Galope na hindi niya alam kung saan nagmula dahil ang tanging alam lang ni Pia, ginagawa niya lang talaga ng mabuti ang trabaho niya at nakikita naman iyon ng iba niyang kaworker. Sige, dadalhin ko na. At dahan-dahan na ngang kinuha ni Pia ang sumunod na tray at dinala sa table 8. Ilang hakbang pa lang ang layo niya mula sa table
Nakita niya na ang nakaub-ob na lalaki habang solo lang siyang nakaupo roon. Hawak-hawak pa ng isang kamay niya ang bote. Hindi tuloy alam ni Pia kung tulog na ba ang lalaki o kung nawalan na ba ito ng malay sa sobrang kalasingan. Pero kahit ganon, tuluyan pa rin siyang lumapit at saka dahan-dahang ipinatong sa mesa ang 3 alak. "Sir, nandito na po yung order nyo." Buong akala niya ay hindi nito papansinin ng sinabi, sa pag-aakala na wala itong malay, pero agad itong umayos mula sa pagkakaupo. Agad na nagkasalubong ang mga mata nila. Kahit na hindi ganon kaliwanag sa pwesto nilang dalawa, agad na namangha si Pia sa ganda ng lalaki na nasa harapan niya. Maganda ang pagkakatabas ng buhok ng lalaki. Malinis yon at talagang pang-formal ang datingan. Kahit nga ang suot nitong polo ay pang-formal din na para bang isa itong empleyado sa kumpanya. Pero maliban sa gwapong mukha ng binata, hindi nakaligtas sa paningin ni Pia ang kakaibang lungkot na makikita sa mukha ng lalaki. Masasabi niya na para bang pasa nito ang mundo at tila may problemang pinagdadaanan. Kung sa bagay, magtataka pa ba siya? Samantalang, obvious naman yon sa 8 bote ng alak na walang laman sa harapan nito at dumagdag lang ang 3 bagong alak na dala niya. "Pa-order pa ako ng 5 pang bote." Lasing na sambit ng lalaki. "Po, sigurado ho ba kayo, sir? Lasing na ho kayo." Hindi alam ni Pia kung bakit nasabi niya yon, samantalang wala naman dapat siyang pakialam dahil waiter lang naman siya roon. Napansin niya tuloy ang pagkunot ng noo ng lalaki sa kanya. "Ano bang pakialam mo? Customer ako rito. I will pay for everything." Iritable na sagot ng lasing na binata. Natakot naman agad si Pia na baka gumawa pa ng eskandalo ang lasing, kaya agad siyang yumuko rito at humingi ng dispensa. Pasensya na ho, sir. Hindi ko ho intention na masabi yon. Pasensya na ho talaga. Kukuha na po ako ng order nyo." Buti na lang at hindi na siya sinagot pa ng lalaki, kaya maluwag ang paghinga niya na tumungo na ulit sa counter. Nag-init-init pa si Pia na makalabas na siya sa bar. Napatingin siya sa mumurahing relo sa kanyang bisig at nakita niya na pasado 3:00 na ng madaling araw. Agad tuloy niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin dala na rin sa lalim ng gabi at katatapos lang na ulan mula sa manipis na jacket na ipinatong niya lang sa t-shirt niya. At habang naghihintay siya ng masasakyan, doon pa lang din niya na-check ang kanyang cellphone, lalo na nang maalala niya ang kanyang anak. Nakahinga siya ng maluwag nang mabasa niya ang reply ng kaibigan niyang si Jam at sinabi na nasa apartment na siya kasama ang anak at huwag na itong mag-alala pa dahil napatulog niya na ito. Doon na rin daw ito matutulog ngayong gabi dahil hapon pa naman daw ang shift nito sa trabaho bukas. Hindi na siya nag-reply pa dahil alam niyang natutulog na rin ito. Magpapasalamat na lang siya rito bukas ng umaga. Walang tigil na busina ng sasakyan ang nakakuha ng atensyon ni Pia. Buong akala niya ay may paparating ng masasakyan pero wala pa pala. Nanggagaling lang ang busina sa isang blue na kotse na nakaparada sa may hindi kalayuan. Nagtataka siya kung bakit hindi tumitigil ang busina na yon, kaya naman napilitan tuloy siyang lumapit sa sasakyan. Buti na lang at hindi tinted ang salamin ng kotse, kaya nasilip niya ang nangyayari sa loob. Doon ay nakita ni Pia na nakapatong na ang ulo ng lalaki sa manibela ng kotse at mukhang nadadaganan nito ang manibela kaya yun tumutunog. Sa tingin niya ay nawalan na ng malay ang lalaking yon, kaya naman napilitan tuloy si Pia na abutin ng handle ng pintuan ng kotse. Nagulat siya nang hindi yun nakalak, kaya naman binuksan niya iyon at pilit na ginigising ang lalaki. "Sir,
Sir, gumising ho kayo. Dahil nakatalikod sa kanya ang mukha ng lalaki, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Napilitan tuloy siyang iangat ito mula sa pagkakasandal nito sa manibela. Kahit mabigat ay naisandal naman niya ito sa upuan. Doon pa lang nakita ni Pia ang mukha ng lalaki kung saan ay automatikong nanlaki ang pagkakabilog ng mga mata niya nang mamukhaan niya kung sino iyon. Ha? Ito na namang gwapong lalaki na to? Sabi ko na nga ba't mayaman to? May sariling kotse. Ang problema, walang sariling driver. Hays, ang lakas-lakas mag-order ng maraming alak. Hindi man na nagtira ng pang-uwi. Magmamaneho pa pala siya. Hays, kaya ang dami ngayon na naaksidente eh. Buti na lang at nawala na siya ng malay dito pa lang sa parking. Kung hindi, naku, baka di na siya masinaga ng araw kinabukasan. Nasambit na lang ni Pia habang napapailing-iling pa siya. Naisipan niya na itakid na lang ang seatbelt ng lalaki at patayin ang makina ng kotse bago niya sana ito iwan. Ngunit, nang isasarado niya na sana ang pinto ng sasakyan, sakto naman na tumunog ang cellphone nito na nakapatong lang sa kandungan ng lalaki. Masyadong malinaw pa ang mata ni Pia, kaya mula sa pwesto niya ay nabasa niya ang text mula roon. From Mama, umuwi ka na anak. Nag-aalala na ako sa'yo. Naku, may nanay pa pala siya nag-aalala sa kanya. Saad na naman ni Pia. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa lalaking walang malay at saka sa cellphone nito. Doon ay isang ideya ang naisip niya. Teka, marunong naman ako magmaneho. Pwede ko siyang ipagmaneho pa uwi tapos hihingi nila ako ng bayad sa mama niya. Mukhang mayaman naman siya at dagdag kita ko rin to, kaya yun na lang gagawin ko. Hindi rin naman kakayanin ng konsensya ko na hayaan ko lang siya rito sa daan habang wala siyang malay. Tapos, alam ko pa na nag-aalalang nanay niya. Saad pa ni Pia sa kanyang sarili. Dahil hindi rin naman niya kailangang magmadali sa pag-uwi dahil may nagbabantay naman sa anak niya, kaya ginawa niya na ang plano niyang paghatid sa lalaking estranghero. Kahit nahihirapan siyang ilipat ang lalaki sa passenger seat, ay nagawa naman niya iyon. Buti na lang din at nakasave sa GPS ng kotse ang address ng bahay, kaya naman nahatid niya ng walang problema ang binata. Malayo pa lang ay may bodyguard na agad na nagbukas ng gate ng malaking mansyon. Wow! Mukhang hindi lang pala mukhang empleyado sa kumpanya ang gwapong lalaki na to. Mukhang siya pa yatang may-ari ng kumpanya dahil sa malamansyon niyang bahay. Grabe! Saad ni Pia na may halong pagkamangha. Ibinaba niya ang bintana sa may driver's seat nang lumapit sa kanya ang guard na nagbukas. Halata ang gulat sa mukha ng matandang guard nang makita nito na hindi ang amo ang nagmamaneho. Ay, sino ho kayo, ma'am? Nagmalasakit lang ho ako na ihatid ang amo niyo rito sa bahay niya kasi lasing na lasing ho eh. Ganun ho ba? Nako, kanina pa nga ho nag-aalala si Madam dyan kay Sir Alfie, kaya hindi pa ho nakakatulog yung matanda. Nabasa ko nga ho yung text niya. Pakitulong na lang po ako sa pag-alalay sa amo niyo. Nako, wag na ho kayong tumulong, ma'am. Magpapatulong na lang ho ako sa katrabaho ko para alalayan si Sir sa pagpasok. Hindi nyo na ho kailangan tumulong. Ganun ho ba? Sige ho, salamat ho, Kuya Guard. Pumasok na rin ho kayo, ma'am, para mapasalamatan kayo ni Madam. Nakahinga ng maluwag si Pia sa alok ng guard dahil kailangan talaga niyang makaharap ang tinatawag nitong Madam para makahingi siya ng pera sa pagmamaneho niya sa anak nito. Lalo pa at malayo-layo rin ang binahin niya para lang mahatid ang lalaki. Wala siyang malaking pera para magbayad ng taxi pa uwi. Alfie, anak ko, sinabi ko na nga ba't magpapakalasing ka na naman? Please, pakiakyat na siya sa kwarto niya. Pakipalitan na rin ang damit, okay? Rinig ni Pia na bilin ng isang ginang na hindi pa naman katandaan.
Maganda pa ang pangangatawan nito na para bang meron itong yearly subscription sa yoga class at nagpapaderma rin dahil sa ganda ng balat. Nakasuot ito ng pulang roba na halatang mamahalin dahil silk ang texture nito. Hindi nagtagal ay napatingin na ang matandang ginang sa kanya. "Excuse me, who are you, miss?" Tanong ng matanda sa kanya. Sasagot na sana si Pia rito pero boses ng guard ang sumalubong mula sa likuran niya. Ito ang sumagot sa tanong ng matanda. Siya ho ang naghatid kay Sir Alfie, madam. "Really?" Baka sanggalak sa boses ng matanda kung saan ay agad na nilapitan siya nito. Nakaramdam ng awkward si Pia nang hawakan ng ginang ang dalawa niyang magkabilang kamay. "Oh my God, I'm so thankful na may magandang loob na naghatid sa anak ko at hindi pinagsamantalahan ng kalasingan niya. Maraming salamat, iha." Nako, wala ho yun. Nagkataon lang ho talaga na nakita ko siya." "Saan mo ba nakita ang anak ko?" "Umiinom ho siya sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Ako po yung nag-serve ng alak sa kanya. Sa katunayan ho, muntikan pa nga ho siya magalit sa akin nung parang pinigilan ko siya na umorder pa ng alak. Pero dahil waiter lang ho naman ako ron, kaya wala ho ako nagawa. Tapos paglabas ko ho, after ng shift ko, ayun ho, nakita ko ho siyang nawala na ng malay sa loob ng kotse niya. Buti nga ho't hindi pa siya nakakapagmaneho nung bumagsak siya dahil kung hindi, nako, ayoko na hong ituloy ang pwede sanang mangyari." Sa haba ng paliwanag ni Pia, napansin niya lang ang matagal na pagtitig ng matanda sa kanya habang may simpleng ngiti sa labi nito. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay makahulugan ang tingin na yon ng ginang. At dahil parang wala naman itong balak na magsalita, kaya naman sinabi na rin niya ang pakay niya. "Siya nga ho pala. Alam ko hong nakakahiya to pero baka ho humingi ako ng konting halaga sa paghatid sa anak niyo rito." Nahihiyaman ay nilakasan na rin niya ang loob niya kahit pasimple pa siyang napapakamot sa batok niya. "Malayo ho kasi itong bahay niyo at malayo pa rin naman ho ang uuwian ko. Wala ho kasi akong pamasahe. Kahit pang taxi lang ho." Akala ni Pia ay ma-offend ng ginang sa sinabi niya pero lalo lang itong ngumiti at hinaplos pa ang balikat niya. "Walang problema doon, iha. But I suggest na dumito ka na lang muna." "Po?" Gulat na gulat si Pia sa alok ng ginang. "Magstay ka na rito tonight, iha. Madaling araw na rin naman. Masyado ng delikado para sa isang dalagang katulad mong umuwi ng mag-isa. Hindi natin alam. Baka masamang tawang masakyan mo at pagsamantalahan ng pagiging babae mo. Mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Hayaan mo. Bukas ng umaga, ipapahatid pa kita sa driver pa uwi sa inyo." Kaya lang ho kasi..." Tatanggi pa sana ulit si Pia dahil inaalala niya ang kanyang anak na si Yana na siguradong gigising kinabukasan na wala siya. Pero nagsalita na ulit ang matanda kaya hindi na siya nakapagpatuloy pa. "At saka, I don't have cash right now, iha. Talagang bukas pa kita ng umaga maaabutan. Kaya, stay here for tonight, okay? Ipapahanda ko na agad kay Manang ang magiging silid mo." Napayakap pa ng palihim si Pia sa kanyang sarili nang makapasok na siya sa isang malaki at magandang kwarto dahil sa sumalubong na lamig ng aircon. May malambot at malaking kama sa gitna na agad niyang inupuan. Yun ang unang beses na makakahiga siya sa ganon kalambot na kama. "Grabe, ang laki naman ng kwarto na to. Kasing laki na halos yun ang inuupahan naming apartment. Siguradong kahit yata magbanat ako ng buto 24 oras, hindi ako makakabili ng ganito kalaking bahay." Nasambit na lang ni Pia sa kanyang sarili at saka pabagsak na nahiga sa kama. Pagkalapat pa lang ng kanyang likod sa kama, hindi niya na namalayan na dinala na siya noon sa mahimbing na pagkakatulog. Napabangon na lang siya ng kusa kinaumagahan nang sunod-sunod na pagkatok ang narinig niya sa labas ng pintuan.
Isa yon sa katulong ng bahay kung saan ay pinapagising na siya ng madam nito para saluhan siya sa almusal. Kahit na nakakaramdam ng hiya pa rin si Pia, hindi na siya tumanggi pa sa alok na yon dahil nakakaramdam na rin talaga siya ng gutom sapagkat hindi naman siya naghapunan kagabi. Pero ang akala niyang tahimik lang sana na almusal kasama ang ginang ay napalitan ng seryosong usapan na hindi niya inaasahan. May iaalok sana akong trabaho sa iyo, iha. Napahinto si Pia sa pagnguya niya ng tinapay dahil sa sinabi ng ginang na eleganteng umiinom ng tsaa nito. Ho? Ano hong trabaho? Kailangan ng anak ko ng bagong sekretarya, personal assistant, at ikaw ang gusto kong pumalit sa posisyon na yon. Halos mabulunan si Pia sa kanyang kinakain dahil sa alok na trabaho ng ginang. Nako ma'am, hindi ko ho alam kung matatanggap ko ang trabaho na yan. Kung kaya ko lang ho, sino ba naman ako para tumanggi? Kaya lang ho, hindi naman ho ako nakapagtapos ng kolehiyo sa larangan na ganyan. Hindi ko naman kailangan na profesional ka, iha. Kailangan ko lang ng isang babaeng mapagkakatiwalaan ko sa anak ko. Kailangan ko ng isang tao na makakapagpaalala sa anak ko ng mga bagay na napapabayaan niya dahil sa pagiging broken-hearted niya. Ho? Ano hong ibig niyo sabihin? Napapabayaan na kasi ni Alfie ang pag-aasikaso ng kumpanya dahil nalaman niyang nagloko ang kasintahan niya sa kanya na dati niya ring sekretarya. Pinatanggal niya na sa trabaho ang babaeng yun, kaya bukas ang posisyon na yun. Wala siya ngayong sekretarya, kaya sigurado ako na wala siyang alam sa nangyayari sa kumpanya niya. Kaya gusto ko sana na ikaw ang pumalit. Napatulala si Pia. Napagtagpi-tagpi niya sa isip niya na kaya ganun na lang maglasing ang binata ay dahil broken-hearted pala ito. Kaya kong doblehin ang sweldong ibibigay ko sa iyo, iha. Tanggapin mo lang ang inaalok kong trabaho. Doble ho? Oo naman. Ano, pumapayag ka na ba? Hindi nakasagot agad si Pia. Alam niya na malaking tulong sa kanya at sa kanyang anak ang kikitain niya sa trabahong inaalok ng ginang. Lalo na at ilang buwan na lang ay magsisimula na ulit ang pasukan ni Yana. At dahil doon, wala na siya nagawa pa kung hindi ang pumayag. Sige ho, tinatanggap ko ho ang trabahong yan. Nakangiting wika ni Pia na ikinangiti rin ng ginang. Mula sa loob ng opisina, rinig na rinig agad ni Pia ang malakas na sigaw ng magiging boss niya na si Alfie. Bit-bit niya sa kanyang kamay ang kape nito. Yun ang unang araw niya sa kumpanya bilang personal assistant ng binata, kaya hindi na siya nagtaka pa nang pagtaasan siya ng kilay ng lalaki matapos nitong patayin ang tawag sa telepono. And who are you? Pia ho, ito nga po pala yung kape nyo. May pilit ng ngiti sa labi ni Pia. Gwapong-gwapo na naman siya sa mukha ng lalaki kahit na halos magdugsong na ang dalawang kilay nito sa sobrang pagkakasalubong. At bakit mo ako pinagtitimplan ng kape? Sino ka ba? Wait, parang namumukha na kita. Ikaw yung babae sa bar, di ba? Yung GRO? Kumunot ang noo ni Pia sa sinabi ng lalaki. Waiter ho ako sa bar na yon. Hindi ho ako bayarang babae. Magkaiba ho yun, sir. May diin na sagot niya. Ano ngang ginagawa mo rito sa kumpanya ko? Sinusundan mo ba ako? Nako, hindi ho sir no. Nakikita niyo ho ba tong ID na suot ko? Personal assistant niyo ho ako. Personal assistant? I don't remember na nag-hire ako ng bago. Masungit pa rin na sagot nito. Hindi naman ho kayo ang nag-hire sa akin eh. Then who? I own this company. Ako lang may karapatan ng mag-hire ng papasok dito. Ang mama niyo ho ang nag-hire sa akin. Natigilan ng binata sa sinagot ni Pia. Halata nagulat ito sa pagbanggit niya sa ina nito. Si mama? Paano kanya nakilala?
Hay naku sir, alam kong hindi nyo na matatandaan dahil lasing na lasing kayo nun. Pero ako ho ang naghatid sa bahay nyo nung gabi na nag-inom kayo ng sobra sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Doon ko ho nakilala ang mama nyo hanggang sa inalok nyo na sa akin ang pagiging personal assistant nyo. Mahabang paliwanag ni Pia. Then if that's so, I don't need one. You're fired. Barito nung wika nito na itinuro pa ang pinto sa kanya para yata palabasin siya. Umiling-iling naman si Pia na ikinakunot palalo ng noo ng binata. Ay, sorry sir. Si Madam ho ang magpapasweldo sa akin kaya siya ho ang susundin ko. What? Dito ka sa kumpanya ko nagtatrabaho kaya ako ang susundin mo. Susunod lang ho ako sa utos nyo na may kinalaman sa trabaho ko bilang personal assistant nyo. Pero ang pagsisanti sa akin, si Madam ho ang susundin ko. Kaya tawagin nyo na lang ho ako kung may uutos kayo sa akin, okay? Nasa labas lang ho ako, sa table ko. Isang nakakalokong ngiti pa ang pinakawala ni Pia bago niya tinalikuran na ang binata. Napailing-iling pa siya sa sarili habang pabalik siya sa kanyang lamesa. Nakatulong din yata talaga ang pagtatrabaho niya sa bar kung saan marami-rami din siyang nakakasalamuha ng mga lasing na lalaki kaya hindi siya ganon kadali na natatakot at naiintimida sa mga ito. Katulad na lang kung paano siya makipag-usap sa kanyang gwapong amo. Inaasahan na talaga ni Pia na hindi magiging madali ang trabaho niya bilang PA ng binata. Lalo na at alam niyang una pa lang ay hindi na siya gusto nito. Pero kahit ganon, alang-alang sa malaking sweldo na pinapasahod sa kanya ng ina ng boss, pinapagsawalang bahala niya ang pagpapahirap sa kanya ni Alfie at medyo nasasanay na rin siya sa ugali nito sa nakalipas na 1 linggo. Ang pait naman ng timpla mo sa kape ko. Kape na nga lang hindi mo pa magawa ng tama. Sir, araw-araw nyo na lang kung sinasabi yan. Wala na ho ba kayong ibang comment sa akin? Para sabihin ko sa inyo, masarap ho yung kape na tinimpla ko. Nagtatrabaho po ako dati sa isang cafe, kaya tamang-tama po ang timpla ko dyan. Nginitian pa niya ang boss niya na lagi na lang masungit sa kanya. Whatever, ihanda mo na yung suit ko. May pupuntahan akong meeting. Nakaredy na ho kanina pa. May tila pagyayabang sa boses ni Pia. Lagi naman kasing advance siya sa mga inuutos sa kanya ng binata dahil sineseryoso niya talaga ang trabaho na yon. Biruin mo, pang-4 na trabaho ang sinusweldo niya sa isang trabaho lang bilang PA nito. Sino ba naman ang hindi gaganahan? Kailan ka ba papalpak? Ho? May binubulong ho ba kayo, sir? I guess hindi ka marunong mag-drive, no? Kailangan ko ng assistant na marunong mag-drive. Kung hindi ka marunong, ngayon pa lang, umalis ka na. Tumawa ng mahina si Pia. Si sir naman, nagjo-joke ka ba? Baka nakakalimutan nyo ho. Ako nga po ang naghatid sa inyo nung lasing na lasing kayo, di ba? Marunong ho ako magmaneho. Sabihin nyo lang kung saan. Hindi nakaligtas sa paningin ni Pia ang mas lalong pagkunot ng noo ng amo at halatang halata talaga sa ekspresyon ng mukha nito na nainis na ito sa dami ng kaya niyang gawin, na lahat ng utos nito nagagawa niya ng tama. Isang matalim na pag-irap tuloy ang natanggap niya mula sa lalaki bago siya nito nilagpasan sa paglalakad at lumabas na ng opisina. Agad naman siyang sumunod dito. Habang tahimik lang na nagmamaneho si Pia at nasa tabi naman niya ang binata, hindi inaasahan na biglang tumunog ang cellphone niya. Nahagip niya ng tingin ang nakasave na pangalan na baby sa caller ID kaya alam niyang yun ang anak niya. Sir, pwede ko hubang sagutin tong tawag? Tanong ni Pia habang diretso pa rin siya na nakatingin sa kalsada. Kita niya sa gilid ng kanyang mga mata na binatuhan din ng tingin ni Alfie ang screen ng kanyang phone hanggang sa kumunot ang noo nito bago masungit na sumagot.
No. Oras ng trabaho mo ngayon. Hindi pwedeng sumagot ng personal na tawag. Pero sir, baka ho kasi emergency to. I said no. It's working hours. Pakikipaglampungan sa boyfriend is very not counted as emergency. Gusto pa yata akong idamay ni sir sa pagiging heartbroken niya. Hindi maiwasan na maibulong ni Pia. May sinasabi ka, Miss Alfonso? Wala ho sir. Ang ibig kong sabihin, hindi ko naman ho boyfriend yan tumatawag sa akin. Anak ko ho yan. Kaya ho baka pwedeng masagot ko muna. Total, mabagal naman ho ang takbo ng sasakyan at saka medyo traffic pa po. Solo lang ho kasi ang anak ko sa bahay ngayon kaya ho baka may emergency siya. Sagot ni Pia. Tiningnan siya ng nagtataka ng binata. Tumagal din yon ng ilang minuto hanggang sa pumayag na rin ito na sagutin ni Pia ang tawag. Fine, sagutin mo na. Pwede ho ba na kayo ang pumindot ng tawag? Paki-loudspeaker na lang din ho. Inuutusan mo ba ako, Miss Alfonso? Nakataas pa ang kilay ng binata kay Pia. Hawak ko ho yung manibela, sir. Nakikisuyo lang naman ho ako. Hindi naman ho siguro kayo mapipilayan sa pinapakisuyo ko. Mahinahon na saad pa rin ni Pia. Umismid lang sa kanya ang binata bago sundin ang sinabi niya. Pagkasagot ng tawag ay agad na ngang sumalubong sa pandinig ni Pia ang malambing na boses ng anak. Hello, Mama! Hello, anak. Bakit ka napatawag? May problema ba dyan sa bahay? Wala ho, Mama. Gusto ko lang hong itanong kung dito ho ba kayo magdi-dinner. Gusto kong sabay tayo mag-dinner, Mama. Oo naman. Diyan ako magdi-dinner, anak. Pero baka medyo malate nang uwi si Mama. Huwag kang mag-alala. Bibili na lang si Mama ng food sa labas para di ko na kailangan magluto mamayang pag-uwi. Okay, Mama. Hihintayin po kita. Kapag nagugutom ka, kumain ka ng biskwit ha? Huwag ka pa rin magpapagutom. Okay, Mama. I love you. I love you, anak. Parang napawi ang mga pagod at pagsusungit ng boss ni Pia sa kanya dahil sa kalambingan ng kanyang anak matapos ang tawag. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi mapangiti ng lihim. Buong akala ng dalaga ay wala nang magsasalita pa sa loob ng sasakyan matapos ang tawag na yon. Pero doon siya nagkamali. Hindi niya akalain na magtatanong sa kanya si Alfie tungkol sa personal niyang buhay. Hindi ko alam na may anak ka pala. Oho, parang ganun na nga, sir. Bakit solo lang siya sa bahay niyo? Nasaan ang tatay niya? Hindi ka ba niya tinutulungan sa pag-aalaga sa anak niyo? Awkward na tumawa muna ng mahina si Pia bago sumagot. Hindi ko ho alam kung nasaan eh. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin. Nagpasalamat naman si Pia sa isip niya nang hindi na magtanong pa ulit ang gwapo niyang boss kung saan ay nanatili na lang itong tahimik hanggang sa makarating na nga sila sa location ng meeting na pupuntahan nito. Tumagal din ng ilang oras ang meeting ng amo niya. Nakaupo lang siya sa may waiting area sa may lobby habang patingin-tingin sa relong suot niya dahil pasado 8:00 na ng gabi. Nag-aalala siya na baka gutom na ang anak niya, lalo na at nangako siya rito na sabay silang magdi-dinner. Balak niya na sanang tawagan ng anak para humingi ng sorry dahil late na talaga siya, pero agad na napaangat ang ulo niya nang marinig niya ang boses ng amo. Sorry, natagalan ako sa meeting. Hindi agad nakakilo si Pia sa sinabi ng binata dahil hindi niya alam kung bakit ito nagsusorry. Bakit nakaupo ka pa dyan? Let's go. Ako na magmamaneho. Okay po, sir. Sa pagmamaneho ng boss niya, nagtaka si Pia kung bakit hindi nila ngayon tinatahak ang daan pabalik ng kumpanya. Dahil napuno na siya ng kuryosidad, nagtanong na siya rito. Saan ho tayo, sir? We're going to pick your daughter up. Susunduin natin siya. Namilog ang mata ni Pia dahil hindi niya yon inaasahan.
Ho? Pero bakit ho? Magdi-dinner kayo, di ba? Let's have dinner together. Hindi pa rin naman ako naghahapunan. Libre ko na. Bakit ho kayo sasabay sa amin? I mean, bakit ho kayo sasama? Tumagal muna ng ilang segundo bago sumagot ang boss niya sa mahinang tono ng boses nito. Kung hindi mo natatanong, mahilig ako sa bata. Siguro dahil solong anak ako ni mama. Kaya ganon. I want to meet your daughter. Okay lang naman ho yun, sir. Actually, nagpaplano na nga ako na magkaroon ng sariling pamilya. Na magkaroon ng sariling anak. I really wanted to have my own kids. Kung hindi lang ako niloko ng dati kong girlfriend, baka napakasalan ko na siya agad. Pero hindi eh. She cheated on me. Isang factor na rin siguro na ayaw niya pa magsettle sa buhay at ako lang talaga ang may gusto. Kaya niya nagawan lokohin ako. Hindi mapigilan ni Pia na mapatitig sa naka-side view na mukha ng kanyang boss. Hindi niya kasi akalain na mag-o-open up ito sa kanya ng personal na buhay nito ng ganun-ganun lang. Samantalang, puro pagsusungit lang ang alam nitong gawin sa kanya sa loob ng 1 linggong pagtatrabaho niya rito. Ang hirap naman kasi talaga mag-settle agad sa buhay kung hindi pa talaga handa ang isang sarili. Ang hirap din na pumili ng magiging partner kasi hindi tayo sure kung hanggang kailan lang sila magkakaroon ng interes na magpaka-partner sa atin. Kaya ako, baka wala na akong interes na maghanap pa ng lalaki sa buhay ko. Baka nga tumandang dalaga na lang ako. Komento ni Pia. Matandang dalaga? May anak ka na. Kunot noong wika ng binata sa kanya. Teka sir, pakiliko ho dyan sa kanto. Dyan yung apartment namin. Hindi na nasagot pa ni Pia ang tanong ng binata nang mapansin niya na didiretso sana ang sasakyan nito at malalagpasan sana ang likuan pauwi sa kanilang bahay. Halos mabulunan si Pia sa biglaan at diretsong tanong ng anak niya sa boss niya kahit na wala naman laman ng kanyang bibig. Manliligaw ka ba ni mama? Yana, ano ba anak? Ano bang klaseng tanong yan? Saway niya agad rito habang tinatalian niya ang mahabang buhok ng anak. Binihisan niya kasi ito ng magandang damit, pagka-uwi na pagka-uwi, para nga sa pagkain nila sa labas. Nahihiya niyang sinulya pa ng binata na prenteng nakaupo sa monoblock lang na bangko dahil yun lang naman ang meron sila sa maliit na inuupahang apartment na yon. Gusto ko lang naman na malaman, mama. Ang gwapo-gwapo niya kasi. Bagay na bagay kayo. Isang gwapo at maganda. Gwapo ako, pero hindi ko nililigawan ng mama mo. Umismid ng konti si Pia sa pagiging direkta ng boss niya. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng konting bitterness pero isinantabi na lang niya yon. Kung sa bagay, okay lang naman yon. Sa dami ng maliligaw ni mama, pipili na lang siya kapag ready na rin siyang magka-boyfriend. Madaming nanliligaw sa mama mo? Oo naman, may nurse, may lawyer pa nga eh. At saka, sino pa nga yung dalawa, mama? Shh! Tumigil kang ang bata ka, ha? Ang daldal mo talaga. Magsapatos na tayo nang makaalis na tayo. Nagugutom na ako eh. Buti na lang at hindi na nagsalita pa ang madaldal niyang anak at napalitan na lang yon ng pagka-excitement sa ideya na kakain sila ng dinner sa labas na napakadalang pa sa 1 taon na mangyari. Sa sobre yatang kabusugan at idagdag pa na late na rin talaga kaya bagsak agad sa balikat niya ang kanyang anak matapos nilang kumain ng dinner. Nagbabayad na ng bilang binata noon at susubukan niya na sanang tumayo habang buhat-buhat ang anak, kaya lang isang matipunong braso ang marahan na umagaw sa buhat-buhat niyang bata. Nang mapatingala siya, si Alfie yon. Ako na magbubuhat sa kanya. Naku sir, wag na. Nakakahiya. Mabigat pa naman tong anak ko. Pagtanggi niya kung saan na ay hindi pa rin niya binibitawan ang anak.
Aanhin ko pa to naglalakihan ko mga muscle. Kung pagbuhat lang sa anak mo, hindi ko kaya. Nagyabang na naman. May binubulong ka? Wala sir, sige ho, kayo na ho ang magbuhat. At doon pa nga lang binitawan ni Pia ang anak. Nauuna sa paglalakad si Alfie habang nasa may bandang likuran siya. Bitbit niya sa kanyang kamay ang nakahubad ng sapatos ng anak niya. Hindi mapigilan ni Pia na titigan ng boss niya habang buhat-buhat ang bata. Napapangiti siya dahil para talaga itong mag-ama kung titingnan, lalo na at nakapulupot pa ang dalawang kamay ng anak niya sa leeg ng binata. Nang papasok na sila sa kotse, ay inagaw niya na ulit sa binata ang anak dahil nga ito ang magmamaneho. Puno naman ng pag-iingat na ibinigay ngayon ni Alfie sa kanya kung saan ay automatikong nahigit niya ang sarili niyang hininga nang halos magdikit ang kanilang mukha dahil sa pagkakaabot ng binata sa kanya. Nakaramdam din siya ng konting kilig nang alalayan pa siya nito sa pagpasok ng kotse kung saan ay iningatan nito na tumama ang kanyang ulo sa sasakyan. Hindi lang yon, dahil bumilis din agad ang puso ni Pia nang ang amo pa niya mismo ang magtakid ng seatbelt sa kanya dahil nga hawak-hawak pa rin niya ang anak. Walang magawa si Pia kung hindi ang ikalma ang kanyang sarili, lalo pa at alam niyang yun pa lang ang unang beses na makaramdam siya ng ganon sa kanyang gwapong boss. Sa mga lumipas pa na linggo, hindi akalain ni Pia na magiging mas malapit na sila ni Alfie. Hindi na rin ito nagpapatawag sa kanya ng sir na kinasanayan na rin niya. Casual na rin silang nag-uusap, lalo na kapag sila nalang dalawa ang magkaharap. Pasado 6:00 na noon nang maghanda na si Pia para sa kanyang pag-alis. Ipinapasok na niya sa loob ng kanyang bag ang ilan niyang mga gamit nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Alfie mula sa kanyang likuran. Nilingon niya ito at nakita niyang papalapit na ito sa kanya. Pauwi ka na? Mahinahon na tanong ng binata. In fairness din, hindi na siya sinusungitan pa nito. Naging maamo ito na parang tupa. Kung assuming lang talaga si Pia, aakalain niyang pinopormahan siya ng binata at nililigawan dahil sa pagiging maalaga nito sa mga lumipas na linggo. Oo, out ko na rin naman eh. Ihahatid na kita. Wika sa kanya ni Alfie. Gustong tumalo ng puso ni Pia sa tuwa dahil sa mga simple gesture na yon sa kanya ni Alfie. Pero katulad nga ng sinabi niya, hindi naman siya assuming. Ha? Bakit? Gusto ko kasing ibigay to kay Yana ng personal. At ipinakita nga ng binata sa kanya ang isang malaking paper bag na sa logo pa lang na nakaimprinta doon, alam niyang stop toy yon. Hay, sinasanay mo na talaga ang anak ko ha? Baka naman masanay yun. Okay lang. Willing naman akong sanayin siya. Malambing na saad ni Alfie na ikinatigil ni Pia. Pakiramdam niya ay may ibang meaning ang mga salitang yon ng binata pero hindi na lang niya yon binigyan pa ng pansin dahil ayaw niyang umasa. O siya, sige. Ikaw na magbigay mamaya. Tara na. Pagka-uwi sa bahay, napansin agad ni Pia na hindi nakabukas ang ilaw ng buong bahay. Tanging ang ilaw lang sa may kusina ang bukas, kaya naman agad niyang tinawag ang anak. Yana? Yana, asan ka? Tawag niya, ngunit walang sumasagot sa kanya. Nasa may bandang likuran naman niya si Alfie na nakasunod lang sa kanya. Dahil madalas na rin ang binata roon, kaya ito na ang nagbukas ng ilaw ng buong bahay. Yana, nandito na si Mama. She's not here? Kalmado na tanong sa kanya ni Alfie. Wala eh. Dapat sumasalubong na yun sa akin kapag umuwi ako. Hinawakan ni Alfie ang braso niya at hinimas yon pataas at pababa na tila pinapakalma siya.
We're going to ask the guard downstairs. Calm down. Tumango si Pia. Lalakad na sana sila para lumabas ulit ng apartment, pero biglang nag-ring naman ang phone niya, kaya naman huminto muna silang dalawa ng binata. Tumatawag doon ang kaibigan niya si Jam na agad naman niyang sinagot. Hello, Jam? Kasama mo ba si Yana? Wala siya rito sa bahay eh. Oo, kasama ko siya ngayon, Bes. Tatawagan nga muna sana kita bago kami lumabas ni Yana. Kaso nga lang, cut na pala yung load ko kaya bumaba na kami. Kakapaload ko pa nga lang eh. That's why, ngayon ako nakapagpaalam. Kakaalis nga lang namin talaga dyan eh. Ilang minuto pa lang talaga. Sa tingin ko nga ay nagkasalisilan tayo. Maaga ka palang uuwi. Dapat pala hinintay na kita. Oo, nag-alala ako nang hindi ko siya maabutan dito sa apartment eh. Sorry, Bes. Nandito si Yana oh. Kausapin mo. At ang sumunod na nga niyang narinig ay ang boses ng anak. Excited ito dahil igagala nga raw siya ng ninang niya sa mall. Kahit papaano ay napanatag naman ang loob pa ni Pia. Matapos ang tawag ay hinarap niya na si Alfie na nasa tabi pa rin niya. Pasensya na, mukhang hindi mo maibibigay ng personal yung regalo mo kay Yana. Nasa labas siya kasama ng ninang niya eh. Magagala raw sila sa mall. Tsaka kakain na rin. Baka late na sila makauwi. That's fine. Ikaw na lang magbigay. Sige, dito ka na mag-dinner. Magluluto ako. Pag-alok niya, alam niya kasi na pareho pa naman silang hindi kumakain ng hapunan. Sure. Tipid na sagot ng binata. Tutulungan na rin kitang magluto. Wag na, Alfie. Maupo ka na lang dyan. I insist, Pia. Hindi mo ako bisita rito. Hindi. Bisita kaya kita. Tumawa ang binata sa naging sagot niya, kaya lalo na naman itong gumwapo sa kanyang paningin. Ramdam niya tuloy ang pagwawala na naman ng kanyang puso. Doon ka nagkakamali. Ang anak mo ang binibisita ko. Kaya bisita ako ni Yana. Hindi ikaw. Che, ganun din naman yun. O siya, bahala ka kung gusto mong tumulong. Nakangiti habang napapailing niyang sagot. Dahil maliit lang ang kusina ni Pia, halos magdikit na ang kanilang mga braso sa tuwing sabay silang humaharap sa lutuan. Nagluluto kasi siya ng ulam habang nagsasaing naman si Alfie. At sa tuwing nagdidikit ang kanilang mga balat, hindi mapigilan ni Pia na mapasinghap. Hindi niya alam kung dahil ba nasa harapan siya ng kalan kaya nakakaramdam siya ng init o talagang may kakaibang init na dala ang binata sa sistema niya. Lalo na at maya-maya lang mariin siyang napahagat ng labi nang maramdaman niya sa may bandang likuran niya si Alfie. Nakadikit ang pang-ibabang katawan nito sa pang-ibabang katawan din niya dahil may inaabot ito na sandok sa may harapan niya. Napalunok siya ng laway nang umabante ito ng konti at dumiin ang sandata nito sa kanyang pang-upo. Alam niyang matigas yon dahil tumutusok yon sa malambot niyang puwet. Alfie? Nangihina niyang banggit sa pangalan nito. Binabaliw mo ako, Pia. Ha? Anong ibig mong sabihin? Napasinghap na naman ang dalaga nang maramdaman niya ang paggapang ng kamay ni Alfie mula sa kanyang braso paakyat sa kanyang balikat. Ramdam na ramdam ni Pia ang init ng palad ng binata kaya hindi niya mapigilan na mapalunok ng paulit-ulit. Hindi rin nakaligtas sa pandinig ng dalaga ang bahagyang pagsinghot ni Alfie sa kanyang buhok. You are driving me crazy, Pia. Kung alam mo lang kung gaano ko pinipigilan sa sarili ko na hindi ka angkinin sa tuwing nakakasama kita. Halos paos ang boses ng binata sa binibitawan nitong salita. Alfie? Mabilis siyang pinaharap ng binata sa kanya kaya kitang-kita na rin ni Pia ang pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Nagsasabay na rin ng kanilang mabibigat na hininga.
Nangingilig ang kalamnan ni Pia nang hawakan ni Alfie ang kanyang baba at medyo inanggulo nito ang ulo niya. At ngayon, hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko, Pia. At sa isang iglap, malambot na labi ni Alfie ang sumalubong sa labi ni Pia na nagpapikit sa kanyang mga mata. Agad niyang tinugon ang labi ng binata dahil nadadarang na rin siya sa mga halik nito. Narinig niya na pinatay pa ni Alfie ang stove bago siya nito binuhat na parang backpack na nasa unahan. Ramdam niya ang kamay nito na sumalo sa kanyang pang-upo habang siya naman ay nakakapit sa leeg nito at hindi pinuputol ang halik. Ang sumunod na lang na nalaman ni Pia ay nakahiga na ang kanyang likuran sa malambot na kama niya. Wala siyang sinayang na oras. Agad na tinanggal ni Alfie ang butones ng suot nitong polo habang siya naman ang nagtatanggal ng damit niya at pagkatapos noon ay muli na naman silang nagsalo sa isang mapusok na halik. Bumaba ang labi ni Alfie hanggang sa maramdaman na lang ni Pia na sinisipsip ng binata ang butil sa may dibdib niya na nagpahalinghing na naman sa kanya. Hindi ko na kayang maghintay pa. Aangkinin na kita ngayon, Pia. Bulong na namamaos na boses ni Alfie sa kanya. Sa isang iglap lang, pareho na silang tila Eva at Adan na wala ng saplot. Nanlalaki ang mga mata ni Pia nang makita niya ang malaking kargada ng binata. Yun ang unang beses niyang makakita ng ganon ng harap-harapan. Di niya tuloy mapigilan na mapahawak sa kanyang dibdib at mapalunok ng sunod-sunod. I want you now, Pia. Napapikit na lang si Pia nang maramdaman niyang dahan-dahan na ngang itinututok ni Alfie ang kahabaan nito sa kanyang namamasang kuweba. Marahan siyang napapikit at mahigpit na napakapit ang kamay sa magkabilang balikat ng binata nang gumuhit sa kanyang kaloob-looban ang kirot at hapdi. Dahan-dahan lang, Alfie. Masakit. Naluluha niyang wika. Kahit halata na nahihirapang huminto ang binata, ay tumigil muna ito para tingnan siya. Sapat lang ang dim ng ilaw ng silid para makita niya ang pagtataka at gulat sa mukha ng lalaki. You still a virgin? Oo. Tumatango-tango pa si Pia. How? Paano nangyari yon? Single mom ka, hindi ba? Hindi ko talaga tunay na anak si Yana. Pamangkin ko lang siya. Pag-amin ni Pia. Matagal nang patay ang kapatid ko na tunay na mama niya. Kaya naiwan siya sa akin. Ako nang kinikilala niyang ina. Pero wala pa talaga akong anak. Never pa nga ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi alam ni Pia ang dahilan, pero nakita niya ang ngiti sa labi ni Alfie at saka nito hinawakan ng pisngi niya habang nakatitig pa rin sa kanya ng diretsyo. I didn't know na mas magkakaroon pa pala ako ng dahilan na mahalin ka. I really admire you a lot, Pia. At muling napapikit na lang ang dalaga nang sunggaban na naman siya ng halik ni Alfie. Kasabay noon ay ang dahan-dahang pagpasok ng kahabaan ng binata sa kanyang namamasang kuweba. Napaungol si Alfie sa sobrang sarap. Kahit nakakaramdam ng kirot si Pia, hindi maitatanggi ng dalaga na masarap din talaga ang ipinaparanas sa kanya ng binata. Mahigpit tuloy niyang nahawakan ang maskulado nitong balikat at sabay na napatingala nang tuluyan na yung sumagad sa kanyang kaloob-looban. Sabay silang napahalinghing dahil sa sarap at pinagsaluhan ng mainit na gabi. Hindi sila huminto hanggat hindi nila nararating ang rurok ng kaligayahan, hanggang sa sumambulat na ang puting likido sa loob ni Pia
mula sa malaking kargada ni Alfie. Hinahabol nilang pareho ang kanilang mga hininga nang matapos sila sa kanilang pagniniig. Nagulat pa si Pia nang pumulupot ang mainit na mga braso ni Alfie sa kanyang bewang at hinila siya nito ng konti para yakapin mula sa likuran. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Hindi ko akalain na virgin ka pa. Akala ko single mom ka. Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Dahil ngayon na nakuha na kita ng buong buo, sisiguraduhin kong buong buo ko ring ibibigay ang mundo ko sa iyo, Pia. Hinarap ni Pia ng gulat na gulat ang binata. Anong ibig mong sabihin, Alfie? Gusto kong pangunahan na kita, Pia. Baka isipin mo na laro-laro lang to o pinaglalaroan lang kita. Pero gusto kong malaman mo, wala na ako sa edad na ganon para maglaro ng babae. Sa edad kong ito na 30, mga anak na natin ang dapat kong kalaro. Sinabi ng binata ang mga kataga na yon habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Pia. Walang mahahagilap na kahit anong pagbibiro sa tono ng pananalita ng lalaki, kaya mas lalong naguluhan ang dalaga. Ano? Teka, hindi kita maintindihan, Alfie. Seryoso ako sa'yo, Pia. Seryoso ang nararamdaman ko sa'yo. Kung kinakailangan ligawan kita, gagawin ko. Para hindi ka na magulat pa kapag inalok na kita ng kasalan sa susunod. Ha? Kasalan? Haka naman ng hae. Hindi mo pa rin bagets? Mahal kita, Pia. At ihaharap kita sa altar. At yun ang sisiguraduhin ko sa'yo. Kaya ako naman ang magtatanong sa'yo. Mahal mo rin ba ako? Napalunok ng laway si Pia, lalo na sa intensidad ng tingin ni Alfie sa kanya. Dahil nagugulat siya sa confession ng binata ng pagmamahal nito sa kanya, sunod-sunod na pagtango ang kanyang naging kasagutan. Mas lalong lumawak tuloy ang ngiti ni Alfie at mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na dumating ka sa buhay ko, Pia. Idagdag mo pa si Yana. Simula ngayon, kasama na kayo sa mga taong importante sa buhay ko at mamahalin ko ng buong buo. At nagsalo na naman sila sa isang mainit na yakap na nauwi na naman sa kanilang pagniniig. Lumipas ang 1 taon, kasal na si Alfie at Pia. Halata na rin ang umbok sa tiyan ni Pia dahil mag-aapat na buwan na siyang buntis. Todo ang alaga sa kanya ni Alfie at ang kagandahan dito, hindi lang siya ang inaalagaan ng asawa kundi maging si Yana rin. Hindi ba't sinabi ko na pwede naman ako magpahatid na lang sa driver papunta sa ospital? Kinailangan mo patuloy na i-move yung meeting mo. Malambing na sambit ni Pia. No. It's not fine, sweetheart. Nangako ako sa'yo na tuwing check-up mo, nandun ako. At saka, nangako na rin ako kay Yana na susunduin natin siya sa school niya at isasama natin siya sa schedule mo ngayon. And after nun, kakain na rin tayo ng sama-sama sa labas. Teka, hindi pwede. Agad napigil niya sa plano ng asawa. Bakit? Nangako tayo kay Mama na sa mansyon tayo magdi-dinner ng sabay-sabay, hindi ba? Magtatampo na sa'yo si Mama. Pero kasi, for sure papakainin na naman ni Mama si Yana ng mga sweets. Ini-spoil niya na ang anak natin. Nagpout pa ang asawa niya kaya hindi mapigilan ni Pia na mapangiti at haplusin ang gwapong mukha nito. Napapailing pa siya. Sus, ini-spoil mo rin naman ng batang yun. Manang-mana sa pinagmanahan. Pero, kailangan pa rin nating bumisita kina Mama. Magtatampo na talaga siya, okay? Bumuntong hininga ang asawa niya bago tumango-tango bilang pagsang-ayon. Okay. At hinalikan siya nito sa labi. Lumalim ang halik na yon na tinutugon lang ni Pia kahit pa mabura na ang lipstick
na nakalagay sa kanyang labi. Kung hindi pa nga sila malilate sa check-up, tiyak na hindi pa sila hihiwalay sa isa't isa. Hi Mommy! Hi Daddy! Masiglang bati ng anak nila na si Yana pagkapasok nito sa sasakyan matapos nila itong sunduin sa school nito. Hello baby, how's school? Malambing na tanong ni Alfie habang nagmamaneho pero nakasilip ang mga mata sa rearview mirror. Okay lang Daddy, pero medyo nainip ako kasi excited na ako sumama sa check-up ni Mommy. Excited na rin ako kasi malalaman na natin kung anong gender ni baby. Wika pa ni Alfie. Ha? Hindi ba't sabi ko secret muna? Para sa gender reveal. Wika naman ni Pia. Ay, oo nga pala. Sorry sweetheart, excited lang talaga ako. Sana baby girl para may baby princess na rin ako. Wika ng anak nila. Kahit ano pa yan, tatanggapin at mamahalin ko yan. Kayong lahat. At pasimple pang hinaplos ni Alfie ang nakaumbok na tiyan ni Pia, kaya naman napangiti ang dalaga sa ginawa ng asawa. Para sa kanya, swerte na siya na dumating si Alfie sa buhay niya. Pero mas swerte siya dahil napaka-responsable at may dignidad ang lalaking pinili niya dahil tinanggap siya nito at ang anak niyang si Yana. Hindi tulad ng ibang lalaki na kapag nalaman na may anak na siya, umaatras na. Kaya masasabi niyang ibang-iba si Alfie. Talagang tinupad nito ang pangako na ibibigay nito ang buong mundo sa kanya. The end. This is Pen. Thank you for listening. Take care! Okay mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you all for listening. And by the way, Happy New Year! Kulay TV wishing you all a Happy New Year. May it be filled with new adventures, good health, and good fortunes. Thank you all so much for being part of Kulay TV. Thank you so much for your unending love and support. Maraming salamat po talaga. Okay, thank you to our writer, author Pen, and to our narrator, Miss Pen. Okay, this is Ethel McMiniman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story. Happy New Year mga kakulay!